Tatlong security screening officer na nag-viral sa NAIA na humabol at humarang sa mag-inang pasahero na papunta sa ibang bansa kahit nasa boarding area na. Dahil daw may nakitang bala sa kanilang bagahe or maleta. Naniniwala naman ang mag-ina na biktima sila or bibiktimahin sila ng tanimbala or laglag bala dahil kung may nakitang bala sa kanilang bagahe or maleta ay dapat sa security screening area pa lang ay haharangin na sila. Hindi yung hahabulin pa sila kung kailan na nasa boarding area na. At dahil dyan ay nagpatulfo ang mag-ina. At sinabi ni DOTR Secretary na sisibakin nila on the spot ang tatlong security screening officer na humarang sa mag-ina. Pero ngayon nalaman ni Senator Raffy Tulfo na hanggang ngayon ay hindi pa pala nasisibak ang mga nasabing officer. Balita naman natin yung tanimbala. So anong ginagawa po natin na para masigurong hindi na maulit itong tanimbala na ito na bumabalik-balik lang? The personnel involved are under investigation already. Under investigation si Bakman. There are rules on administrative proceedings that we have to first trash out po, sir. Hindi pa pala si Bak. Akala ko sabi ni Secretary Vince, Bak na. So hindi pa pala si Bak. Under investigation pala. Sir, I have to confirm, but my knowledge, sir, we have to trash out the administrative proceedings under the civil service rules po, sir. And then, gaano katagal bago malaman yung investigation na talagang meron silang kasalanan? Sir, we have to expedite the case po, sir. But we will update you on the status. Gusto ko masibak mga ngayon. Sinabi ng Secretary Vince, si Bak yun pala, hindi pa si Bak. So floating pala sila under investigation. Ang problema ho dun sa security, dun sa tanimbala, ang mga nakaupo ho dyan na mga empleyado, mga JO po at contractual. Noong ko pa sinasabi, pagka mga ganyang hawak nila, dapat hindi po pwede yung ganun na contractual o JO kasi pag nagkaroon ng case, aalis lang ho yan. Pag alis niyan, wala nang hahabulin yung complainant. Is it true, attorney? JO? At di regular? Ang status po nila, sir, ngayon is contractual po. Bakit contractual? Ba't di natin irregular din sila? May ano po, sir, magdedepende po kami doon sa mga positions na binibigay po ni DBM po. Kung anong available po sa plantilla po namin, doon po namin sila pinapapasok sa regular. Pero kung hindi pa po nila ma-meet yung mga requirements po, sir, pupunta pa rin po sila sa contract. So, ibig sabihin, lahat yung mga nagmamando dyan sa mga x-ray, puro, ano yan? Hindi po, sir. May mga regular employees po, sir. May mga contractual employees din. Ano yung mga ginagawa niyong safeguard na hindi na maulit itong tanimbala? Sir, ginagawa po namin is strict implementation of the standard operating procedures. Like? Sa mga tao po sa airport, sir, strict supervision po sa mga mas mababa po sa kanila po, sir. Sa mga security screening officers na nag-i-inspect ng mga baggages po, sir, strict supervision po and monitoring po, sir. Ma'am, training and seminar siguro regularly? Yes po, sir. In addition din po, sir. Para pinapalaala sila? Yes po, sir. And then siguro dumaan sila sa psychiatric exam, psychiatric evaluation para malaman yung kanilang mental state, estado ng kanilang pag-iisip. Kasi sensitive yung mga posisyon mo ngayon kasi nagbabantay sila sa x-ray para sa safety na ng mga pasahero ng eroplano. Paano nyo pinipili yung mga taong nagmamando doon sa screening sa x-ray ninyo? Anong mga qualification? Kailangan po nilang mapasa yung mga basic aviation security trainings po, sir, bago po sila ma-deploy sa airport po, sir. Hiningi ng office like 72 units of college. Siyempre po, cleared po sa mga NBI, police, mga clearances po, sir. And meron po rin, I have to check this one, if regarding sa mga drug test po, sir. Saka sa i-check mo pa, dapat talaga kasama yan. Kasama po, sir, pero to be precise po, sir. Dapat meron din kayo CCTV para tingnan yung mga activities nila. Kuminsan kasi nagtatawanan lang, kuminsan chismisan lang, habang meron pang pinapadaan dyan na gamit, kakausap yung kasama niya, mamarites. Dapat nakafocus lang sa machine. Yes po, sir. Kasi napaka-sensitive po, napaka-importante ng posisyon ng nagbabantay sa X. Continuous naman po yung mga training po nila, sir. May mga refresher po sila every year sa mga personnel po namin, sir. Okay, so gusto ko yung tatlo malaman kung ano ng status ng pag-imbestiga against them. Sir, we will do our best po, sir, to expedite the cases po, sir. At pagkatapos nga ng pangyayari niya na malinaw naman na ang officer ang may pagkakamali, ay sunod-sunod nang may nahuli mga bala sa iba't ibang malalaking airport sa bansa or sa Pilipinas.
na sinasabing umamin daw na sa kanila ang bala na nakita sa kanilang bagahe or maleta. Ibang-iba sa estilo ng naranasan or sa sitwasyon ng mag-ina. Iniisip tuloy ng mga tao na cover up lang ito na umamin kuno ang mga pasahero na sa kanila or dala nila ang mga bala na nahuli sa kanilang maleta or bagahe para matakpan ang mga issue ng tunay na nabiktima ng mga tanimbala sa NAIA. Pero nanindigan naman sa DOTR Secretary na walang tanimbala or hindi siya naniniwala na bumalik ang tanimbala sa mga airport. I think all these cases, actually, umamin po ang ating mga kababayan na either hindi nila alam at may nagpadala sa kanila. Hindi ang mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS ang naglagay o nagtanim ng mga bala sa mga bagahe ng mga pasahero. Ito ang nilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon kaugnay ng 3 insidente ng umano'y tanimbala sa mga paliparan sa bansa simula March 20. Paliwanag ng kalihim, makikita ito sa mga video na nakuha na ng mga OTS personnel habang isinasagawa ang manual search at x-ray sa mga bagahe. Isa sa mga pasaherong ito, nakitaan ng bala na nakasilid sa loob ng selyadong delata. Inamin po niya na merong nagpadala sa kanya ng isang lata at hindi ko alam kung bakit, pero may bala doon sa loob ng latang yon. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na iimbestigahan pa rin ang mga ito at titingnan ng mga closed-circuit television sa airport upang matiyak na hindi nasingitan. Gayunman, sa kabila ng pagkalat sa social media ng mga umano'y naturang insidente, tumanggi namang tawagin ito ng DOTR Secretary na tanimbala. We don't believe that tanimbala is bad. And I think these 3 instances show that. No? And believe me when I say, and he will not say this, he will never say this, but under the leadership of General Ato Bisnar, hindi makakabalik yan. Pakiusap ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga pasahero, huwag magdala sa bagahe ng ammunition o bala ng baril at tiyaking wala ito sa pag-iimpake. Babala ng kalihim, makalusot man ito sa paliparan sa Pilipinas, mas mabigat na kaso ang maaari nilang kaharapin kung mahuli sila sa ibang bansa. Kung hindi po yan nakita dito o hindi po pinabayaan na lang ng OTS dito, alam niyo po ba ang kaparusahan sa Singapore pag kayo ay nahulihan ng bala sa airport o papasok ng aeroplano? 5 to 10 years imprisonment at 5 o 6 na beses kayong papaluin ng cane. Ayon naman kay OTS Administrator Undersecretary Arthur Bisnar, sa Japan naman ay hindi hihigit sa 5 taon ang maaring ipataw na pagkakakulong at multa na hanggang 30 million yen o katumbas na 10 million pesos. Habang sa Hong Kong ay umaabot ang multa ng hanggang 100,000 Hong Kong dollars at hanggang 5 taong pagkakakulong. Bukod po doon ay magpapadala po ng mga advisories po yung mga ibang bansa papunta sa ating sa Pilipinas para po questionin kung bakit nagkaroon ng ganong insidente. Bukod rito, sinabi rin ng mga opisyal na magkakaroon ng Pilipinas ng masamang imahe sa ibang bansa kung nakalulusot ang mga ipinagbabawal na gamit sa biyahe sa eroplano. Ma'am, ato i-check mo ang bag, ma'am, ha? Sige, why problema? Ay, kana siya, gitara ka ng night lap. Gini. Aiming ka na siya. Okay. Other side lang. Say pagawas, ma'am, ha? Yes, 545, sir. Ano siya po? Kaya
pagawas mo ha. Yaw. Tara. Kanero. Makibalik mo ba? Kung pwedeng mangyaro yung pwedeng pa. Nag-address, sir. Nag-address, sir. Patara na. Okay na ba? Or, mora mo ni? Okay na na? Oo, mora ni.